Matagal na tayong hindi nagkita nitong mga taon. Long time no see, Lu Jing. Still as beautiful as ever. Parang noong college pa tayo. Kahit isang ngiti lang, nakakabighani na. Puyao, ang tagal na nating hindi nagkita. Kumusta ka nitong mga nakaraang araw? Ayos lang. Oy, hindi ito sa atin. Si Lu Jing, ang dating kaklase natin, di ba? Nasaan na siya ngayon, anong posisyon? Hindi pa rin siya nakahanap ng angkop na trabaho. Paano pwedeng wala? Si Lu Jing, ha? Pero nag-aalok ka ng serbisyo sa paglalaro. Bago, madalas ko siyang pinindot. Tingnan nyo. Lu Jing. Ngayon ay nag-aalok ka na ng serbisyo sa paglalaro. Sayang naman ang 4 na taon sa kolehiyo. Tama. Tayo lahat ay nagtapos. Lahat ay nakahanap na ng magandang trabaho. Ikaw, umaasa ka pa rin sa kita mula sa mga laro. Nakakahiya, di ba? O nag-aalaga ka ng laro. Ayos din yan. Kapag may oras ako, susubukan ko rin. Tingnan natin kung anong galing ni classmate Lu Jing. Kamusta ang kanyang kakayahan? Hindi lahat ng tao ay makakahanap ng trabaho na angkop sa kanila pagkatapos ng graduation. Si Lu Jing ay napakahusay. Sa hinaharap, tiyak na makakahanap siya ng tamang trabaho. Xiao, huwag ka nang magsalita para sa kanya. Ang taong katulad niya, ano ang dapat pang ipagtanggol? Maging kaklase siya. Talagang ikinahihiya tayo. Kung hindi naman ako welcome ng lahat, uuna na akong umalis. Hey, Lu Jing. Saan ka pupunta? Titingnan ko lang. Lu Jing, mga kaklase, magbiro naman kayo. Bakit ka umalis? Hindi mo ba kayang magbiro? Bitawan mo. Sinasabi kong bitawan mo. Bitawan mo. Lu Jing. Lu Jing. Gising ka na agad. Huwag mong iwanan ako. Siya mismo ang nagsabi sa akin na bitawan. Hindi ako kasalanan. Nakita na ang kondisyon ng host ay tugma. Matagumpay na nabind ang wealth tycoon system. Lu Jing. Lu Jing. Nabagsak na ba ang 3? Huwag kang magbula. Lu Jing, magising ka na. Ito ba ay hindi yung nilalaro ko? Interface ng laro ng Fortune Tycoon. Ano ito? Natutulog ba ako? Binabati kita, nakatali ka na. Sistema ng mayamang tao. Kumpletuhin ang mga gawain ng sistema upang makuha ang kaukulang gantimpala. Kasalukuyang gawain at hinahangad na tao. Kumpletuhin ang unang hawakan ng kamay. Gantimpala, isang Porsche na kotse. Sistema ng mayamang tao. Hinahangad na tao. Paano mangyayari na si Xiao ay hahawakan ang aking kamay? Ay, Lu Jing. Bakit ka ganyan kumilos ng kamay? Parang may ilusyon ka na lumabas. Gusto mo bang tawagan ko ang ambulansya? Ihatid ka sa psychiatrist para magpatingin. Huwag mo silang pansinin. Gusto mo bang ihatid kita sa ospital? Lu Jing, mukhang hindi maganda ang kulay ng mukha mo. Natapos ang misyon na magkahawak kamay. Gantimpala, isang Porsche 911. Lu Jing, anong nangyari sa'yo? Talagang hinawakan ako ni Xiao. Ang gantimpala ng sistema ay Porsche. Paano pwedeng mangyari yan? Siguradong naloloko na ata ako. Wala yun. Walang anuman, yun lang. Pupunta lang ako sa banyo. Tingnan mo, talaga namang cute. Nabaliw na ata lahat. Baka naman may nangyari sa akin. Nasa ilusyon ka na. Tutu. Host, kasalukuyang misyon. Bumili ng 100 profesional na kurso sa pag-ehersisyo. Makamit ang perpektong pagbabago bilang lalaki. Gantimpala, City South Fitness Center. Pagmamay-ari ng gusali kung saan ito matatagpuan. Mag-ehersisyo para makuha ang gusali. Ang sistema na ito ay sobrang galing talaga.
Lojing, kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito para mapabilib ang lahat. Lalo na si Xiao. Ang trabaho talaga nakakainis. Kung hindi pa ako makakabenta ngayong buwan, mapapaalis na ako sa GIFE. Manlin ang ganda ng katawan mo. Basta makahanap ka ng boss. Promote mo lang, ayos na yan. Tama nga. Ang ganda-ganda ni Manlin. Kung magbebenta ka ng mga personal training na klase, marami ka rin kikitain. Kung ganun. Liu Daxiao, magpa-issue ka na lang ng card dito sa akin. Kahit na ilang libong yuan lang naman. Para sa'yo, parang walang halaga yun. Sige na. Kapag natapos na ang expiration ng card ko, doon na ako mag-renew sa'yo. Nga. Maaari akong kumuha ng fitness card kay Chen Manlin. Doon. Mabilis ko itong matatapos. Ang mga gawain ng sistema. Chen Manlin, anong isip ka nagtatrabaho? Bakit? Gusto rin ni Loda na mag-ehersisyo. Ang aming taon ng membership sa GIFE, 3,888. Kaya mo bang bayaran? Ako, kaya niya. Nakikita ko na kahit niya ay hindi pa nga makakain ng maayos. Kaya niya bang solusyonan iyon? Nga. Rojing, isipin mo muna. Kung paano ka makakapagtaguyod sa sarili mo. Huwag ka munang mag-isip para sa iba. Huwag kayong ganyan. Mabuti rin naman ang intensyon ni Rojing. Chen Manlin, gusto kong bumili ng iyong personal na klase. Bibili muna ako ng 100 klase. Lojing, hindi ka pagising, di ba? 100 klase ng personal na pagtuturo. Mahal iyon, ilang libong piso. Huwag kang nagbibiro dito. Xiao, tingnan mo si Lojing. Masyadong nag-aalala si Manlin. Kung ako ang tatanungin, Manlin, bigyan mo naman si Lojing ng pagkakataon. Ikaw. Xiao, huwag kang magka-misunderstanding, ha? Basta, ano lang iyon. Lojing, huwag nang magpaliwanag pa. Si Manlin ay sobrang galing. Normal lang na maalala mo siya. So, gusto niya si Manlin. Gusto niya pala yung dating kaklase. Lojing, hindi rin madali ang kumita ng pera. Naintindihan ko ang iyong katapatan. Pero sobrang dami ng 100 private lesson. Baka pwedeng bumili ka muna ng ilang klase para subukan. Gusto kong bumili ng 100 klase. Sakto, kailangan mo rin ng ganitong resulta. Kung ayaw mo pa rin. Ako na lang. Pupunta sa ibang GIFE para magparehistro. Lojing, sinasabi mong mataba ka, humihingal ka pa. Naglalaro ka pa ng laro ng pag-akit at pagtanggi. Manlin, bigyan mo siya ng card. Tingnan ko kung ano ang gagamitin niyang pambayad dito. Bigyan mo lang siya. Hindi ako naniniwala kay Lojing. Magsasayang siya ng ilang libo ng sabay-sabay para makakuha ng card. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo, di ba? Hindi niya kayang ilabas yon. May negosyo tayong gagawin. Masaya na ako, hindi pa nga. Ang aking personal na klase ay 500 piso bawat sesyon. Kung 100 sesyon, maari kitang bigyan ng diskwento na 20%. Kabayaran ng 40,000. Mag-transfer ka na. Ay naku. Nasira na ba? 40,000. Tingnan natin kung paano mo ito makukuha. Sige na. Pumasok na ang 40,000. Talagang meron nga. Talagang 4,000. Seryoso mong bibilhin ang 100 klase. Siyempre naman. Kukontakin ko na yung shop ngayon. Para i-activate ang membership mo. Send mo lang sa akin yung impormasyon. CJ. Tapos na ang misyon. Gantimpala sa City sa Fitness Center. Pag-aari ng gusali kung saan nakalagay ang opisina. May sarili na rin akong negosyo. Lojing, mukhang kumikita talaga ang pag-level up ng mga nag-aalaga. 4,000 agad-agad mong kinuha. Pero kaya mong mapapayag si Chen, ang magandang babae. Mag-isa kitang tuturuan. Hindi ka naman nalugi sa perang ito. Mga kaibigan, medyo hindi ako comfortable. Uuna na ako. Xiao, ihahatid kita pa uwi. Yung bagong kotse kong Bisay 5 series. Hindi pa nga nawawala ang amoy nito. Wow! Talagang may kakayahan si Liu Xiao. Mukhang malungkot siya. Dahil ba sa nangyari kanina? Hindi ko na siya pwedeng iwan mag-isa. Nagsimula ang misyon, unang pagsundo. Sunduin si Jiang Xiao gamit ang Porsche. Gantimpala, isang unit ng malaking apartment sa sentro ng lungsod. Xiao, ihahatid kita. Lojing, anong ihahatid mo? Hindi pwedeng magdala ng tao ang bike sharing. Baka naman, mas maganda siguro ang electric scooter sharing. Lojing, ikaw, may sasakyan ako. Ito ang susi ng Porsche 911. Nga, imposible ang Porsche. Paano mangyayari kay Lojing na magkaroon ng ganitong sasakyan? Saan mo nakuha ang susi ng sasakyan na ito? Hindi naman ito ninakaw, di ba? Ninakaw ba ito? Tingnan mo na lang at malalaman mo. Wow!
Hindi ako nagkakamali, di ba? Ito ay talagang Porsche. Ito ay top of the line na turbocharger. Mahal ito, aabot ng ilang milyon. Ilang milyon? Tara na, ihahatid kita pa uwi. Hindi mo ba ihahatid si Manlin? Baka naman dahil bumili ako ng klase ni Chen Manlin. Nagsiselos na siya. Wala namang anuman sa amin ni Manlin. Hinahanap ko lang siya para sa fitness. Ano bang kinalaman ko doon? Sige na, ihahatid kita pa uwi. Sige, salamat. Lujing. Linawin mo ang sinasabi mo. Paano ka nagkaroon ng Porsche? Ano bang nangyayari dito? Liu Xiao, ayusin mo ang sarili mo. Ikaw. Lujing, hindi kita palalampasin. Lujing, dapat mong. Hindi siguro ito ang nakatagong mayamang anak. Hindi ako isang mayamang anak. Pero, may kakayahan na akong baguhin ang sarili ko. Xiao, hindi na ako katulad ng dati. Alaynan. Xiao, may gusto akong sabihin sa'yo. Hoy mama, nandito na ako sa ibaba ng bahay. Rojing, salamat sa paghatid sa akin pabalik ngayon. Walang anuman. Tayo. Makikita pa ba tayo sa susunod? Siyempre. Basta't gusto mo. Nandito lang ako palagi. Ay, magandang gabi. Halos. Nasabi ko na iyon. Tingnan natin bukas sa Gyufe. Sa huli, iyon na ang aking negosyo. Lojing, talagang at dumating ka. Akala ko ay nagbibiro ka lang. Na parang walang anuman. Sabi ko na gusto kong magbago. CJ, magsimula tayong maayos. Masyado akong mahigpit na coach, ha? Huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para maglaro. Ito ang unang beses mong mag-ensayo. Hanggang dito na lang tayo ngayon. CJ, bilang pasasalamat sa iyo. Kakain tayo, sagot ko na. Ayos lang, hindi na ako mag-aalinlangan. Salamat sa iyo, kung hindi dahil sa pagbili mo ng kurso. Halos natanggal na ako. Walang anuman, kailangan ko rin namang mag-ehersisyo. Alaynan. Ah, anong nangyari? May butil ng bigas sa labi mo. Saan? Ayos na. Salamat ah. Xiao. Nandyan si Luo Jing. Tama lang, tanungin natin siya ng harapan. Ay naku. Manlin, si Luo Jing. Ang bilis niyo namang mag-usap-usap. Nagsusulat na kayo ng lihim na date. Aalis na ako. Hala naman. Sabay-sabay tayong kumain. Nagtataka pa nga ako. Yung dating kaklase nating si Luo Jing. Biglang ang yaman-yaman na niya. Paano ko nakuha ang pera ko? Wala kang pakialam dito. Ikaw, isang tagapagsanay. Ganyan na lang ang paggastos. Hindi ito ninakaw. Hindi ba't ito ay nahulog mula sa langit? Liugang, sobra ka na. Bakit mayaman ang tao? Bakit ko siya sasabihan? Na mula sa mahirap ay biglang yumaman. Hindi ba pwede akong magtanong? Kahit na nanalo siya sa loto. Dapat may dahilan siya, di ba? Manlin, bakit mo siya pinoprotektahan? Hindi mo ba siya gusto? Kumain muna kayo. Xiao, may gusto akong sabihin sa'yo. Ay, gusto mong umalis? Ay clear mo muna ang usapan. Lumayo ka. Gusto mong umalis? Ay clear mo muna ang usapan. Umalis ka. Nakatuklas ng puso ng host. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Nag-trigger ng misyon. Maghayag sa publiko. Maghayag kay Jiang Xiao. Gantimpala, 51% ng bahagi ng Xingyao Media. Xiao. Sa totoo lang, may isang bagay akong matagal nang gustong sabihin sa'yo. Simula pa noong high school, gusto na kita. Luo Jing, bakit bigla mong sinabi yan sa akin? Anong sinasabi mong kalokohan? Si Xiao ay akin. Xiao. Dati, mababa ang tingin ko sa sarili ko. Na parang hindi ako karapat-dapat sa iyo. Pero ngayon, iba na ako. Naniniwala akong may kakayahan ako.
Naibigay sa iyo ang buhay na gusto mo. At, ikaw at si Manlin. Xiao, ako at si Manlin, ay mag-aaral at guro lamang. Pero totoo ba ito? Xiao, talagang nagkamali ka. Natapos na ang misyon. Nakuha ang 51% na bahagi ng Sinyaw Media. Ikaw, ang cute mo. Anong karapatan mo kay Xiao? Binalaan kita. Lumayo ka kay Xiao. Kung hindi, huwag kang magalit sa akin. Maghintay ka sa akin. Xiao, mula simula hanggang wakas, ikaw lang ang nasa isip ko. Handa ka bang bigyan ako ng pagkakataon? Ikaw lang ang nasa isip ko. Handa ka bang bigyan ako ng pagkakataon? Alaynan. Sang-ayon ka nang maging girlfriend ko. Ang galing. Ang galing. Bitawan mo na. Maraming dito. Lo Jing. Xiao. Binabati namin kayo. Kaninang. Baka masyado akong nainis. Nakaligtaan ko kayo. Xiao, hindi kita sinisisi. Sisisihin ko ang sarili ko dahil hindi ko na ipaliwanag ng maayos. Noon, ako'y walang tiwala sa sarili. Natatakot akong baka mawalan pa ako ng kaibigan. Ngunit sa sitwasyong ito ngayon, kung hindi ako magsasalita, natatakot akong tuluyan na kitang mawala. Sa totoo lang, kasalanan ko rin. Sobrang hindi ako nag-isip. Ako. Xiao, wag mong nakailangang magpaliwanag. Alam ko ang nararamdaman mo. Kung ako ang nasa iyong lugar, magkakaroon din ako ng maling akala. Pero pinapangako ko sa'yo. Sa hinaharap, patutunayan ko ito sa gawa. Ikaw lang ang nasa puso ko. Alaynan. Xiao Zhang, ang bagong chairman. Malapit nang dumating. Handa kang tanggapin siya anumang oras. Huwag na huwag magkamali. Vice President Xiang, huwag kayong mag-alala. Ayos na ayos ang aking plano. Alaynan. Oh, tama nga. Medyo espesyal ang pagkakakilanlan ng bagong chairman. Maaaring lumitaw siya ng tahimik. Kailangan mong maging mapanuri. CJ, Vice President Xiang. Salamat sa effort. Pupunta ako tingnan. Kung kumpleto na ang ayos ng meeting room. Binabantayan ko. Alaynan. Sino nga ba talaga ang bagong chairman? Kahit si Vice President Lian Xiang, tense na rin. Ito ang Sinyaw Media. Napakalaking kumpanya. Sa hinaharap, magiging negosyo ko na ito. Ay naku, hindi ba't si Loda na nagpa-practice? Pumunta dito para maghanap ng trabaho. Lumayo ka. Papasok na ako sa trabaho. Biro. Ang pamantayan ng Star Glory Media ay para sa mga katulad mo na makapasok dito. Narinig mo ba? Umalis ka na agad. Bakit ka nandito sa teritoryo ko? Tingnan mo kung hindi kita lalaruin ngayon. Ay. Tara, tingnan nyo. Matigas, ang gwapo ng batang ito, tipo ko siya. Malambot na ilog, host, pwede bang lumapit ka ng kaunti? Hindi makahanap ng trabaho ang mga nag-aalok ng serbisyo sa laro. Pumunta pa sa aming Sinyaw Media. Para makialam, ang tatay ko ay ang responsable sa seguridad ng Sinyaw Media. Kung lumuhod ka at humingi sa akin, maaari kong isaalang-alang. Napatawarin ka. Liu, sabi ni Vice Presidente Xiang, dumating na ang bagong chairman ngayon. Kung lumala ito, tumahimik ka. Dito, wala kang karapatang magsalita. Ginoo Liu. Malapit nang dumating ang bagong chairman. Huwag na kayong mag-away pa. Kayo lahat, ang bagong chairman. Bago pa lang pumunta sa kumpanya. Itong conference room na ito. Kailangan maging malinis na malinis talaga. Yung lahat ay inayos ng maayos. Hindi pwedeng magkamali kahit kailan. Ay, halos na ang oras. Malapit nang dumating ang bagong chairman. Xiao Zhou, sumama ka na sa akin. Lo Jing. Kung hindi dahil sa darating na bagong chairman, hindi kita palalagpasin. Ganito ka lang. Pangarap mo bang maging chairman ng kumpanya namin? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng kumpanya namin? Ang kumpanya namin ay ang nangungunang kumpanya sa buong probinsya. Sa larangan ng libangan. Starshine Media. Ang cute mo. Magising ka na. Umalis ka na. Kung magpapalag pa, huwag mong sisihin kung hindi kami magpapakita ng kabaitan. Buksan mo ang pinto.
Tumigil ka. Tumigil ka na. Ay, Vice President Shang. Vice Presidente Shang. Ano ang ginagawa ninyo? Vice Presidente Shang. Dumating ka sa tamang oras. May isang tao na nagkakagulo sa kumpanya namin. Nahadlangan ko siya. Si Shang, tama. Ang laki ng kumpanya ninyo. Hindi ka pa nga pinapasok sa pinto. Lo Jing, anong pinapanggap mo? Gumagawa ng kalokohan. Gusto pang makapasok sa aming Sinyaw Media. Mag-ihi ka nga at tingnan ang sarili mo. Tumigil ka na dyan. Ginoong Luo. Pasensya na. Nahuli ako. Nabigla ko kayo. Ginoong Luo. Nagkamali ka ba? Isa lang siyang tagapagsanay. Ikaw, walang mata. Ito ang bagong chairman. Ginoong Luo. Impossible ito. Paano mangyayari to? Ninakaw ka ni Ginoong Luo. Aayusin ko na ang lahat ngayon. Ikaw. Nai-dismiss ka na ngayon. Umalis ka na agad. Vice President Shang. Hindi mo naman pwedeng ganito ang trato sa akin. Matagal na akong nagtatrabaho sa kumpanya. Kahit na wala akong malaking ambag, mahirap din akong pinaghirapan. General Manager Lu. Nagkamali ako. May misunderstanding lang ito. Para naman sa ikabubuti ng kumpanya ang mga ito. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ginoo Shang. Dahil nga sa kabutihan niya sa kumpanya, hayaan natin siyang matutunan ng maayos. Ng leksyon ngayong beses. Naintindihan, Ginoo Lu. Ginoo Liu Gang. Ngayon, ibinaba ka sa posisyon ng isang ordinaryong empleyado. Responsable sa paglilinis ng logistics. Kung sakaling may mali pa rin. Agad kang aalis ng walang paalam. Grabe naman yan, sobra na talaga. Binibigyan ka na ni Ginoo Luo ng pagkakataon. Pero nakikipag-ayos ka pa rin. Salamat, Ginoo Luo. Salamat, Ginoo Shang. Ginoo Luo. Nakahanda na ako dyan. Sundan mo ako. Salamat sa pagtitiyaga, Ginoo Shang. CJ. Si Lo Jing na ang dapat. Hindi kita palalampasin ng ganito. Chairman. Mga kaibigan, ito ang bagong chairman ng kumpanya. Ginoong Luo Jing. Maligayang pagdating sa lahat. Ito ang bagong direktor na dumating. Bakit parang? Isang delivery boy. Ginoong Shang. Baka naman. Nagkamali ka ng bagong amo. Matalinong mata ni Zhang. Sabi ng anak ko. Noon, yung batang iyon, ay isang gaming coach lang. Hindi ko alam kung paano. Siya nakapasok sa Starshine Media. Pagsasanay sa laro. Talagang kahit sino ay pwedeng maging ganito. Ang chairman ng ating Star Glory. Si Xiang Wenji. Talagang parang bumabalik ka sa nakaraan. Si Zhang Xun. Huwag kang masyadong lumabis ah. Ginoong Luo. Ngayon, siya ang pinakamalaking stockholder sa kumpanya. O ay. Sino ba ang pinakamalaking stockholder? Kailangan din ng tunay na kakayahan. Sa aming kumpanya. Hindi namin kailangan ang dekorasyon lang. Di ba? Hindi ko alam kung ano ang sa tingin ni Director Zhang. Ano ang dapat kong gawin? Para masabing may kakayahan ako. Napakadali. Kumita ng pera para sa kumpanya. Kailangan lang sa loob ng isang buwan. Na tumaas ang kita ng Sinyaw ng higit sa 0%. Kami nitong mga matatandang tao, ay talagang humahanga sa iyo. Hindi labis. Sang-ayon ako. Ayos. Kaya maghihintay ako kay Ginoong Luo. Nadalhin kami para kumita ng malaki. Tapos na ang pulong. Itong medalya ay matatag na sa kumpanya. Mukhang sinasadya kanyang ginagambala. Walang problema. May plano ako. Ay, Ginoong Zhang. Huwag mag-alala. Siguradong may paraan para maresolba ito. Ipabantay mo ng mabuti si Ginoong Luo na bagong dating. Sa akin. Kailangan kong makita kung anong alon ang maaari niyang ihagi sa akin. Mag-alala kayo. Nakaayos na ang mga tao ko. Bawat galaw niya, di makakalusot sa aming mga mata. Magaling ka, bata. Ay, Pangulong Zhang. Kung hindi, gagawin natin siyang problema. Para mapahiya siya. Para magsimula siyang umatras. Huwag magmadali. Hayaan muna siyang maglaro. Hanggang hindi niya makamit ang target. Sa oras na yon, saka natin siya paalisin. Ginoong Zhang, ang talino ninyo. Sa oras na iyon, ang Sinyaw ay nananatiling iyong kaharian. Ginoong Luo. Narito ang iyong opisina. At ito ay si Sekretaryo Xiao Zhou. Kung may kailangan ka, maaari mo siyang utusan anumang oras. Ginoong Luo, kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling sabihin. CJ. Bilang isang tagapamahala ng kumpanya, kailangan mong magkaroon ng sapat na kakayahan sa pamamahala. Mga gawain. Isang oras na binabasa ang 10 aklat pang negosyo. Gantimpala sa nangunang pag-iisip pang negosyo. Ang galing. Malaking tulong ang sistemang ito sa akin. Ginoo Luo,
Tungkol sa pustahan ninyo kay Zhangsun. Sa tingin ko, masyado kayong nagmamadali. Sa ganitong maikling panahon, ang pagganap ng kumpanya, hindi ganun kadaling makamit. Si Zhangsun, sinasadya niyang pinapahirapan kayo. Ginoong Xiang, huwag kang mag-alala, dahil kung naglakas loob akong tumaya, tiyak na may paraan ako, para makumpleto ang taya. Xiao Zhou, pumunta ka agad ngayon, at bumili ka sa akin ng ilang mga aklat tungkol sa pamamahala ng negosyo. Kailangan ng pinakabentang uri. Punta na tayo bumili ng libro. Tama. Bilisan mo. CJ, Boss Lu. Mukhang ang taong ito ay talagang walang alam sa industriya. Anong silbi ng huling minutong tulong? Hindi ko rin alam kung ano ang hinaharap ng kumpanya. Ano ang dapat gawin? Ginoong Luo, ito ang libro na kailangan ninyo. Sige, umalis ka na. Opo, Ginoong Luo. Uuna na ako. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Sino ang kausap mo? Ang saya-saya mo. May nililigawan ka ba? Nanay. Wala, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ay, nanay. Ibalik mo sa akin. Pahiram, tingnan ko. Ay naku. Ang dalas ng chat logs. Sinasabi mo pang wala. Bata ka pa. Huwag kang magpapauto. Kung may nililigawan ka. Mukhang okay si Liu Gang. Tatay. Nanay. Sinasabi ko na sa inyo ng maraming beses. Si Liu Gang at ako ay mga karaniwang kaklase lang. Anong masama kay Liu Gang? Maganda ang kalagayan sa buhay. Mabuti rin ang kanyang trabaho. Hindi mo naman siya dapat ligawan. Hindi rin pwedeng basta na lang makipag-ugnayan sa mga salbahe. Ayoko nang makipag-away sa inyo. Kahit ano paman, sarili kong damdamin. Ako ang bahala. Lesiu. Tingnan mo. Ikaw ang nagpapaloko sa kanya, no? Ngayon itong bata. Lalong hindi na mapagkakatiwalaan. Ay. Baka tanungin ko si Xiao Liu. Baka alam niya ang sitwasyon ni Yao Yao sa bahay natin. Alaynan. Hello, Tia. Si Xiao Wen ito. Alam mo ba, si Yao Yao namin, kamakailan lang bang nagkakarelasyon siya? Alam mo ba, si Yao Yao namin, kamakailan lang bang nagkakarelasyon siya? Oh, tita. Alam ko talaga. Kamakailan lang may isang taong nagngangalang Luo Jing, na palaging nananakit kay Xiao. Luo Jing. Parang pamilyar ang pangalang ito. Sino siya? Itong Luo Jing. Kaibigan ko siya noong high school kami ni Xiao. Ngayon siya ay isang game booster. Buhay siya sa pamamagitan ng panlilinlang at pandaraya. May duda ako. Mukhang interesado siya sa kayamanan ni Xiao. Ano sa tingin mo, Gong? Hindi mo kami niloloko, di ba? Tatay, paano ko kayo maluloko? Ngayon itong si Luo Jing. Gusto pang makisali sa kumpanya natin. Nagdulot pa ng matinding sermonan mula sa boss ko. Ngayon ay ayaw pang umalis sa kumpanya natin. CJ, pupunta na ako ngayon. Gusto kong makita. Paano siya naglakas loob na manghimasok sa akin? Anak ni Jiang Dongyang. Luo Jing. Hindi ko alam. Ano ba talaga ang ginamit mo? Mga panlilinlang at pandaraya. Upang maging chairman ng Xingyao Media. Tiyak na mahahayag kita. Pagkatapos, durugin mo ng husto. Sa ilalim ng iyong paa. Ang bilis ng oras, tapos na ang trabaho. Pero dahil sa pagbasa ng maraming libro, talagang nakakapagod. Binabati kita sa pagtapos ng iyong pagbabasa. Gantimpala, nangungunang kaisipan sa negosyo. Nalaman ko na ito ay nangungunang pag-iisip sa negosyo. Mukhang kailangan pang iangat ng Xingyao Media ang maraming aspeto na dapat pa nilang pagtuunan. Ayon sa aking palagay, sa loob ng isang buwan, maaaring tumaas ang kita ng 0%. Napakadali lang. Ang sistemang ito ay talagang kahanga-hanga. Ikaw si Luo Jing. Ikaw ako si Jiang Dongyang. Narinig kong kamakailan nagsusumikap kang makuha ang aking anak na babae. Magandang araw, Tiyo. Tama iyon. Talagang nililigawan ko si Jiang Xiao. Nagbibigay ako sa iyo ng babala. Lumayo ka sa anak kong babae. Kung muling manghaharas ka sa anak ko, hindi kita patatawarin. Tito, alam kong dati. Hindi ako karapat-dapat kay Xiao. Pero nagbago na ako ngayon.
Ano ang dahilan ng pagbabago mo? Hindi mo ba sasabihin sa akin? Nagtatrabaho ka sa Xingyiao Media. Malaki ang kinabukasan mo. Tio, totoo, nagtatrabaho na ako. Sa Xingyiao Media, akala mo ba hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo? Akala mo ba madali akong lokohin tulad ni Xiao? Why, Tito? Tatay, bakit ka nandito? Tatay, bakit ka nandito? Hindi na ako babalik. Maluloko ka na ng iba. Tatay, hindi na ako bata. May karapatan akong makipagkaibigan. Yung, Tio Xiao, maraming tao dito. Hindi rin maginhawa na pag-usapan ang mga bagay-bagay. Mas mabuti siguro kung maghanap tayo ng isang restaurant. Kumain habang nag-uusap. Wala naman akong masyadong pag-uusapan sa'yo. Tay, naniniwala ako na hindi ka bibigin ni Lojing. Hindi ka niya bibigin. O di kaya ipakinggan natin siya. Paano mo nasabi yan? Gusto kong makita. Ano ang masasabi niya? Tio, hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin. Kaya't nag-order ako ng ilang bagay. Tingnan mo kung bagay sa panlasa mo. Huwag mong isipin na kaya mong magpakita ng mga ganitong estilo. Sang-ayon ako. Sa iyo at kay Xiao. Ikaw, isang simpleng tagapagsanay. Ano ang kakayahan mong bigyan ang aking anak ng kaligayahan? Tatay. Si Lojing ay hindi na katulad noon. May sarili na siyang negosyo. Naniniwala ako sa kanya. Ngayon, kahit ang sinasabi ng tatay mo, hindi mo na pinapakinggan. Gusto mong makasama siya talaga. Anong punto kung bakit mas magaling siya kay Liu Gang? Sigurado ako. Ang mahal ko ay si Lojing. Kaya. Gusto kong makasama siya. Ang gusto ko siya. Gusto kong makasama siya. Jiang Xiao. Ayaw mong makasama ang ganitong tao. Maliban na lang, na hindi mo ako kilala bilang anak na babae mo. Rebelde na anak, para sa ganitong lalaki. Hindi mo na kinilala ang mga magulang mo. Bilang isang perpektong negosyante, paano mo maaring hayaang magpakasakripisyo ang mahal mo? Sa pamilya, ayusin ang hidwaan ng ama at anak na Jiang Xiao. Bilang gantimpala, isang villa sa sentro ng lungsod. Kung pipiliin mo ang batang mahirap na ito, wala na akong anak na babae. Nakatulad mo. Gusto kong makita. Kung wala na ang tulong ng pamilya. Kaya pa ba ng batang mahirap na ito? Nakusang loob na. Makipagsapalaran sa iyo sa hirap. Lojing, tayo na. Sa susunod, magpapakasaya tayo mag-isa. Kayo dalawa. Pwede bang makapagsalita ako sandali? Xiao, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Gusto mong maniwala sa akin. Siyempre, gusto kong maniwala sa'yo. Kung naniniwala ka sa akin, mag-sorry muna sa tiyo. Kahit ano paman. Para sa ikabubuti niya. Sabi mo kanina na ayaw mong kilalanin siya. Sobrang masasaktan siya niyan. Papa. Pasensya na. Kakatwa lang ang nasabi ko kanina. Medyo may pag-unawa ka rin naman. Tito, alam kong hindi ka nagtitiwala sa akin. Pero sinisiguro ko sa'yo, patutunayan ko ito sa gawa. Kaya kong ibigay kay Xiao ang kaligayahan. Patunayan. Anong patunay ang dala mo? Patunay. Anong patunay ang dala mo? Ikaw, isang tagapagsanay. Ano ang maaasahan mo? Alam ko, kahit anong sabihin ko. Hindi ka maniniwala sa ngayon. May kakayahan akong bigyan si Xiao ng kaligayahan. Xiao, bumalik ka na sa bahay kasama ko. Ayaw kong bumalik. Gusto kong makasama siya. Jiang Xiao, nawalan ka ng bait dahil sa batang ito. Nawalang pera. Tio, bigyan mo ako ng isang buwan. Kung hindi ko maipapakita ang sarili, aalis ako ng kusa. Xiao, handa ka bang maniwala sa akin? Naniniwala ako sa iyo. Gusto kong makita. Ang isang buwan. Paano mo kami mapapaniwalaan? Tio, sa totoo lang, mayroon pa akong ibang pagkatao. Ako ang pangunahing may-ari ng Xingyiao Media. Pangunahing may-ari ng Xingyiao Media. Huwag mong isipin na sa pamamagitan ng pagsisinungaling, ay mapapaniwala mo ako. Lojing, ikaw, totoo ba ang sinasabi mo? Xiao, Tio, alam kong mukhang mahirap paniwalaan ito. Ngunit ito ang katotohanan. Kung hindi kayo naniniwala, maaari kang mag-verify. Mag-verify? Akala mo ba hindi ko kaya? Sige, susubukan ko. Titingnan ko kung ikaw ay nandyan lang sa panlilinlang. Gagamitin ko ang isang buwan para patunayan na kaya kong bigyan si Xiao ng kaligayahan. Sabay, maaari mo ring suriin ang aking impormasyon. Binibigyan kita ng pagkakataong ito. Yaw. Uwi na tayo. Ayaw kong umuwi. Ikaw, gusto mo bang magalit ako? Walang anuman, Xiao. Umalis ka na muna.
Maniwala ka sa akin. Mabilis kong mapapatunayan ito. Alaynan. Bumalik ka na agad. Binabati ang host sa pagtapos ng misyon. Gantimpala, isang vilya sa sentro ng lungsod. 281 bilyon. Sa pag-aari ng lupa. Luo Jing. Talagang siya ang pangunahing may-ari ng Xingyao Media. Sa ilalim niya, may isa pang gusali. Paano mangyayari yun? Xiao Zhang, maghanap ka ulit. Tungkol sa background ni Luo Jing, lalo na ang mga ari-arian niya, at ang bahagi niya sa Xingyao Media. Dapat itong makumpirma ng maayos. Huwag magkaroon ng anumang pagkukulang. Kung totoo ang lahat ng ito, kung gayon ang pamilya ni Gang, walang paraan para ikumpara. Baka ako'y masyadong nagmadali noon. Tama ba ako? Tatay, bakit mo ako pinatawag? Yaw yaw. May gusto sanang sabihin si tatay sa'yo. Anong gusto mong sabihin, tatay? Kung tungkol sa bagay ni Luo Jing, nabanggit ko na ito ng malinaw sa huli. Hindi mo na kailangang makialam. Tungkol sa bagay ni Luo Jing. Nag-isip si Papa. Kung talagang gusto mo siya, maari namang huwag makialam si Papa. Magkasama kayo. Bakit bigla ang pagbabago ng iyong ugali? Bakit sobrang laki ng pagbabago? Noon, ikaw ay napakatutol dito. Sabi mo, siya ay isang mahirap na bata. Hindi siya karapat-dapat sa akin. Ang tatay mo ay para sa iyong kabutihan. Si Luo Jing ay talagang isang may kakayahan ang tao. Noong una, maaaring may mga maling akala siya tungkol sa kanya. Dati, hindi mo naman ito sinabi. Sa harap ko, sinabi mong walang silbi si Luo Jing. Sinabi mo pa na hindi siya karapat-dapat, na pumasok sa tahanan ng Jiang. Pinapahanap ng tatay ang kanyang background. Isa siyang minor na shareholder ng Xingyao Media, at may isang malaking gusali. Wala akong pakialam dito. Sa tingin mo ba, kailangan mayaman lang ang karapat-dapat sa akin? Hindi iyon ang ibig sabihin ng tatay. Tatay ay nag-aalala dati, na makakasama ka sa kanya, ay magdaranas ka ng hirap. Ngunit sa ngayon, mukhang may kakayahan si Luo Jing. Nabigyan ka ng kaligayahan. Ito ay para sa iyong proteksyon. Sige na. Basta't hindi ka tumutol, ayos lang. Hindi tumuto. Paano ako tututol? Tingnan mo kung kailan may oras si Luo Jing. Imbitahin mo siya sa bahay. Kumain tayo, okay lang ba? Ganito kalaking vilya. Sa hinaharap, akin na ito. Ang sistema na ito ay sobrang galing. Yung dekorasyon na ito. Yung ayos na ito. Sobrang perfect talaga. Maging bahay ko na ito balang araw. Pasensya na po, Ginoo Lu. Yung villa na ito talaga ay naibenta na. Wala kaming magagawa. Sino kayo? Bakit kayo pumasok ng walang permiso sa bahay ko? Paumanhin po, Ginoo Lu. Ito po si Lu, General Manager ng Chayanyu Group. Noon pa lang, pinili na niya itong villa. Ngayon, nalaman niyang nabenta na ito. Kaya pumunta siya dito para tingnan ito. Hello. Ako si Lu Ningsu ng Chayanyu Group. Hello. Gusto ko ang bahay na ito. Maaari bang ibenta ito sa akin? Maaari kong bilhin ito ng doble sa presyo sa merkado. Ginoong Luo, maaari mo itong pag-isipan ng mabuti. Talagang gusto ni Ginoong Luo ang bahay na ito. At alam mo naman ang lakas ng Chayanyu Group. Dapat ay malinaw sa iyo. Pasensya na. Gusto ko rin ang bahay na ito. Hindi ko ito basta-basta iiwan. Paano kung 3 beses ang presyo? Ginoo, talagang gusto ko ang bahay na ito. Sana matulungan mo ako. Ginoong Luo, 3 beses ang presyo, napakalaki niyan. Talagang maaari mong pag-isipan ito. Ang Chayanyu Group ay isa sa mga nangungunang kumpanya sa ating lalawigan. Isa ito sa mga pinakamalaki. At saka, maging kaibigan si Ginoong Lu, para sa iyo, ay isang napakagandang bagay. Ang bahay na ito para sa akin, ay may napakalalim na kahulugan. Hindi ito nasusukat sa pera. Ginoong Luo, sana'y pag-isipan mo ito muli. Chayanyu Group, sa mga yaman at koneksyon sa loob ng probinsya. Marahil, makakatulong sa iyo ng marami. Hindi ko kailangan ng tulong mula sa sinuman. Ang bahay na ito ay akin. Hindi ko ito ibebenta, at hindi ko ito ipapasa sa sinuman. Mukhang may ilan na laging akala nila, na pera ang lahat ng sagot. Sayang para sa akin ang bahay na ito, ay may mas malalim pang kahulugan. Dahil si Ginoo Lu, ay sobrang gusto ang bahay na ito.
kaya hindi na ako makikialam. Alaynan, naalala ko sa kabilang tabi. May isa pang villa, di ba? Ginoo Lu, yung villa sa kabilang tabi, medyo mas maliit kaysa dito. Pero ang disenyo at estilo ay napakaangkop sa iyong panlasa. Sa kabilang tabi, yung villa na yun. Kinuha ko na. Sige, Ginoong Lu. Ginoong Lu, maging magkapitbahay na tayo mula ngayon. Sana ay magkasundo tayo sa hinaharap. Siyempre, naniniwala ako kay Ginoong Lu. Dapat ay isang magandang kapitbahay siya. Itong si Lu Ningxu. Mukhang, hindi madaling kalabanin. Sana sa hinaharap, wag na sanang magpasikat pa. Bilang isang perpektong magnate, ngayon ang katawan ng host ay, hindi pa rin nakakatugon sa pamantayan. Umaasa ang host, na matapos ang layunin sa pisikal na kakayahan ngayong araw. Gantimpala, sining ng pakikipaglaban ng militar. Sining ng pakikipaglaban ng militar. Mukhang maganda iyon. Mukhang kailangan kong mag-ehersisyo ng mabuti ngayon. Kawili-wili. Buong Jiangsheng. Wala pang sinuman ang naglakas loob na tumanggi sa akin. Sige, tingnan mo. Ano ba talagang background nitong Lu Jing? Sige, Ginoong Lu. Aasikasuhin ko agad. Gusto kong makita. Kung anong klaseng tao itong Lu Jing. Talaga bang anong uri siya? Maglakas ng loob na agawin ang bagay sa akin, si Lu Ningxu. Nandito ka na. Kakatapos ko lang gumawa ng isang plano sa pagsasanay para sa iyo. Tingnan mo. Magandang plano ito. Tama ito sa aking kalagayan ngayon. Salamat sa iyo, Manlin. Sige, mag-umpisa na tayo. Alaynan, gusto kong makita. Kung may progreso ka na, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigyan. Tara na. Magaling. Talagang malaki na ang napagbuti mo. Hindi lang dahil may ganitong magaling na coach tulad mo. Ipagpatuloy mo lang. Tiiyak na may mas malaki pang na pwedeng maabot na pag-unlad. Natapos na ang fitness task. Gantimpala, praktikal na kasanayan sa pakikipaglaban. Pakiramdam ko, mas gumanda ang aking kakayahan sa katawan. Nang sobra, sobra pa nga. Ang ganitong pakiramdam, ang saya talaga. Anong nangyari? Kailangan mo bang magpahinga muna? Siguro hindi ka pa sanay sa ganitong kalakas na training. Halika, tutulungan kitang magmasa. Tutulungan kitang mag-stretch. Ganyan, mag-stretch ka ng kaunti para hindi sumakit ang iyong mga kalamnan dahil sa sobrang pagod na nagdudulot ng pinsala. Walang anuman. Kanina, ako ay nawawala sa isip sa mga iniisip ko. Maaari pa akong mag-practice ng isa pang set. Sige, sunod na tayo. Okay, Tara. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari, nasaktan ka ba? Walang anuman, walang anuman. Kaka-practice ko lang, hindi ako nag-warm up. Nakaunat ako ng kalamnan ng hindi sinasadya. Tulungan mo akong makaupo at magpahinga sandali. CJ, Tara. Anong ginagawa mo? Manlin, pinabuli ka ba ng taong ito? Nakaspray ako ng hindi sinasadya. Si Lu Jing ay naghatid lang sa akin para magpahinga. Manlin, hindi mo dapat isakripisyo ang sarili mo dahil sa takot na makasakit ng damdamin ng iba. Dahil sa takot na makasakit ng damdamin ng iba. Dahil nasaktan ka na. Hayaan mo akong tulungan kang magpahinga. Ayos lang, hindi na kailangan. Si Coach Chen ay dahil sa aking pagkakasugat. Sapat na ang alagaan ko siya para makapagpahinga. Si Lu Jing na ang bahala sa akin. Ay, huminto ka. Mukhang nagpapahinga ka lang sa totoo lang. Totoong may ibang tao, di ba? Chen Manlin. Hindi ko akalain na ganito ka. Sasabihin ko sa'yo, huwag kang magpapasaway sa gift. Zhao Hang, huwag kang magbibirong. Bibirong ako. Kayong lahat magkasama na. Hindi na pwedeng sabihin. Sinasabi ko, bakit kita nilalakad? Ikaw naman ayaw makipag-usap. Kaya pala nakayakap ka na sa maliit na sponsor. Zhao Hang, tama na. Aatras ka pang saktan ako. Chen Manlin, tinanggal ka sa trabaho. Ako rin, natanggal din. Akala mo ba na gusto kong manatili dito? Matagal ko nang nakita ang tunay mong kulay. Nakakainis na mukha. Naitakwil ako. Akala mo magpapanggap akong interesado dito. Matagal ko nang nakita ang totoo sa'yo. Nakakainis na mukha. Gusto mo akong tanggalin, di ba? Sasabihin ko na sa'yo ngayon. Ayoko na talaga. May tapang ako. Sana hindi ka na lumuhod at humingi sa akin.
Pasensya na, Lojing. Dahil sa hindi magandang karanasan mo. Maaari kang mag-cancel ng card anumang oras. Isang maliit na cute. Kung mag-cancel ka na. Walang kakulangan sa ganitong mga tao sa gifting namin. Mga kliyenteng nakikipagsabuatan lang sa mga female trainer. Si Coach Chen ay isang napakabuting coach. Wala kang karapatang tanggalin siya. Ano? Wala akong karapatan. Bata, alam mo ba kung sino ako? Si Lojing. Ang kapatid niya ay ang manager ng club. Hindi natin siya kayang labanan. Ayos lang iyan. Tawagin mo ang manager nyo. Gusto kong magreklamo sa iyo. Magreklamo ka sa akin. Maniwala ka, kaya kitang tanggalin ngayon din. Lojing, umalis ka na. Isa siyang black belt sa taekwondo. Hindi mo siya kayang talunin. Bata. Laging nagtutago sa likod ng babae. Kung may lakas ka, lumabas ka at makipaglaban ka sa akin. CJ, gusto kong makita kung anong klaseng tao ka. Ano ka ba? Gusto kong makita. Anong klaseng tao ka? Lojing. Siya ang kampiyon sa taekwondo sa lungsod. 3 sunod-sunod na taon. Hindi mo siya kayang talunin. Tara na. Narinig mo ba? Kung magtatago ka sa likod ng babae, tahimik ka lang. Maaari kong isaalang-alang na palayain ka. CJ, gusto kong makita kung ano ang magagawa mo sa akin. Ngayon, hindi ko makikita ang manager. Hindi ako aalis. Nagbigay na ng mukha, pero walang hiya. Hanapin si San. Ay naku, ay naku. Aking braso, ay naku. Mukhang ikaw na kampiyon sa taekwondo. Hindi rin naman ganoon kagaling. Mga tao, lalabas na lahat, may sumira ng usapan. Magpakabait ka. Magpaubaya ka na at humingi ng tawad. Kung hindi, ngayong gabi, hindi kita palalampasin. Kahit kayo-kayo pa. Sabay-sabay na kayo. May oras na ako. Lojing, huwag kang magpanggap na matibay. Huwag ka nang magpanggap. Mag-ulat tayo sa pulis. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Suntukin. Suntukin mo ako. Kayo lang ba? Pabilisin niyo siya sa akin. Kayo ba ay mga gwardiya ng club? O mga pribadong tauhan niya? Pataasin niyo siya. Ano man ang responsibilidad, ako ang bahala. Kung hindi kayo kikilos, ipapalayas ko kayo ng kapatid ko. Lahat kayo. Per, pasensya na. Sumusunod din kami sa utos. Sino bang nagpasama sa iyo kay Supervisor Zhao? Lahat sila ay kaakit-akit. Ay, huwag kang magulo. Darating na ang kuya ko. Itigil mo. Anong tao? Ang may lakas na maghasik ng gulo sa aking teritoryo. Nabubuhay ka na ba ng may pagka-impatience? Kapatid, kapatid. Kapatid, tulungan mo ako. Sinasaktan ako ng batang ito. Lojing, humingi ka ng tawad. Siya ang manager na si Zhao Shiguang. May koneksyon sa sindikato. Koneksyon sa sindikato. Gusto kong makita kung ano ang magagawa nila sa akin. Tingnan mo kung ano ang ginawa nila sa akin. Anong itsura ko ngayon? Hindi mo siya dapat palampasin. Ikaw ang manager ng club, di ba? Hindi ko talaga inasahan na magiging ganito ang pamamahala mo sa club. Na ganito ang kalagayan. Mukhang kailangan kong isaalang-alang ang pagpapalit ng manager. Eto, kahit malapit na ang katapusan, matigas pa rin ang dila mo. Alam mo ba na ang kapatid ko ay nasa industriya? Anong katayuan ba ito? Ano ka ba, bata? Naglalakas loob kang magpanggap sa harap ko. Maniwala ka, kaya kitang ayusin. Ito ang patunay ng pagmamay-ari ng club. Ako na ngayon ang may-ari ng club. Mukhang ayaw mo nang magtrabaho, di ba? Impossible. Paano ka magiging boss? Narinig ko na kamakailan lang. Ang grupo ay inangkin ng isang lihim na boss na bumili nito. Yung lihim na boss, hindi siya, di ba? Ikaw, hinahanap mo si Sana. Yung boss na yan, wala siyang mata sa katotohanan. Ako ang may kasalanan sa hindi mahigpit na pagdidisiplina. Alam kong hindi ako mahigpit. Kaya't magbigay ka ng solusyon. Lojing, ikaw ang boss. Nga, impossible. Siya ay isang cute na bata. Hindi siya pwedeng maging boss. Tumahimik ka, bata. Bro. Ang mga ganitong tao ay nagdadala ng dumi. Bakit kayo nakatulala? Agad niyo siyang dalhin sa labas. Huwag na huwag siyang papasukin dito sa fitness industry. Siya ang cute na bata, kuya. Boss, mayroon pa bang ibang utos? Mula ngayon, dapat baguhin ang lubusan ang pamamahala ng club. Ayaw kong makitang mangyari ito muli. Boss, mag-alala kayo. Susunod ako sa inyong mga utos.
Kung ganon, dumating na tayo. Sabay na rin nating tingnan ang kamakailang performance. Boss, ito ang club. Kasalukuyang kalagayan ng kita nitong nakaraang taon. Ay, pakiksek po ninyo. Anim na 8.7%. May konting problema sa lugar na ito. Manager Zhao, akala mo talaga hindi ako marunong. Boss, kasalanan ko ito. Agad akong maghahanap ng tao para i-verify. Kapag may konting espesyal na pribilehiyo ang leader, may intindihan naman, pero huwag masobrahan. Sa ganitong bagay, ayaw ko nang makita pang muli. Magtiwala kayo sa boss. Ang posisyon ni Zhao Hang, hindi pwedeng mapuno. Oh, si Manager Zhao, mayroon bang angkop na kandidato na mai-rekomenda? Boss, si Coach Chen ang may pinakamagandang kakayahan sa negosyo. Maganda pa ang itsura. Maganda ang katawan. Sa tingin ko, siya ang pinakaangkop na humawak. Sang-ayon ka ba? Sang-ayon ako. Ako. Ito ay simpleng pasasalamat lamang. Huwag kang magkamali ng akala. Boss Luo, may problema. Maaga pa. May 3 departamento ang mga supervisor. Nasabay-sabay nagbitiw. Anong nangyari? Maaaring si Zhang Xun ang may kagagawa nito. Pakiusap, ipatawag mo sila sa opisina ko. Tingnan natin kung makakausap ko sila. CJ. Pasensya na, Ginoong Luo. Hindi mo na kailangang magpayo. Wala kaming tiwala. Sa hinaharap ng kumpanya, kailangan talagang magbitiw. Ganoon din ba ang iniisip ninyong lahat? Ginoong Luo, kahapon nagmamalaki ka pang nagsabi. Kailangan ng 0% na pagtaas sa benta bawat buwan. Kung aalis ang 3 mataas na opisyal na ito, natatakot akong agad na mahihirapan ang kumpanya. Zhang Xun, ikaw ang may kagagawa nito, di ba? Kaya naman. Ano bang iniisip ni General Zhang? Masyadong mahaba ang panahon ng benta sa isang buwan. Hindi na kami makapaghintay. Mas mabuti na lang ganito. Sa loob ng 2 araw, ay ang Tayan Group na nagpapalit ng taunang advertiser. Kung makakakuha si Ginoong Luo para sa kumpanya, saludo kami sa iyo. Kung makuha ni Ginoong Luo, lahat kami ay susunod sa iyo. CJ, nakapagkasunduan na. Ginoong Luo, ang Chayanyu Group ay nangunguna sa probinsya. Sila ang kanilang mga advertiser. Hindi basta-basta si Ginoong Luo. Buksan mo ang bibig mo, at makakakuha ka ng kapalit. Kung hindi mo makuha, Ginoong Luo, kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag. Kung hindi ko magagawa, agad akong aalis sa kumpanya. CJ. Ayos. Gino ay may tapang. Sana makuha mo ito. At sa tingin ko, ang 3 supervisor ay nagsikap ng husto. Sa tingin ko, pwedeng taasan ang sahod nila para mapanatili sila. Hindi na kailangan. Dahil 3 silang desididong umalis, hindi na ako pipilitin pa. Naway maging maayos ang takbo ng buhay ng 3. Naway makamit ng 3 ito ang kanilang mga hangarin. Hindi ba't dapat silang maging masaya? Sobrang. Gusto kong makita. Kung talagang aalis ang 3, paano pa kaya magpapatuloy ang kumpanya? Tara. Ang advertisement ng Chayanyu Group. Hindi madaling makuha. CG. Lu ng Chayanyu Group ay kilalang may mataas na pamantayan. At saka, ang 3 supervisor na ito ay umalis na. Natatakot akong malaki ang magiging epekto nito sa kumpanya. Yung 3 iyon, kahit na manatili ka man, hindi pa rin nila magagamit. Mas mabuti pang huwag na kumain ng mga peke. Mas mainam pa na maghanap tayo ng bagong tao. Ginoo Siyang. Susunod, magsikap tayo ng sabay. Para makuha natin agad ang matibay na buto ni Chayanyu. Rojing. Anong ginagawa mo? Mukhang wala ka ng oras para kumain. Naghanda ako ng kaunting pagkain para sa'yo. Kumain ka na agad. Mga maliliit na bagay lang sa kumpanya. Walang masyadong halaga. Umupo ka. Sobrang abala mo kamakailan. Wala ka ng oras kahit para kumain. Kailangan mong alagaan ang iyong kalusugan. Pasensya na, ikaw ang nababahala. Ngunit, totoo namang, may mga bagay sa kumpanya na kailangang asikasuhin. Mahal ko, iniimbitahan kitang kumain sa bahay ko. Inimbitahan ako ng tatay mo na kumain. Hindi ba siya palaging tutol? Magkasama na ba tayo? Pero ngayon hindi na siya tutol.
Talaga. Sinasabi niya mismo. Ang ganda. Pero, kamakailan, abala ka na kahit ang girlfriend mo ay hindi mo na maasikaso. Paano kita parurusahan? Oh, paano mo gustong parusahan? Di, parusahan kita. Kainin mo na lang ako ng 1 buwan. 1 buwan? Maliit naman yun. Mas mabuti pa. Buong buhay na lang. Matsing na mapagkunwari. Hindi ako mahilig magsinungaling. Seryoso ako. Ayaw kong paniwalaan. Kaya ipapakita ko sa'yo. Dapat ipakita ang husay ni Tianyu. At ang malasakit sa tao. Mga kaibigan, 3 magdamag na tayong nagtiis. Lahat magpursige pa. Ginoong Luo. Itong plano. Ang pinakamagandang plano na nakita ko. Kumpiyansa akong makuha ang kontratang ito. Talagang may tiwala ako. Sa pagkuha nito. Lahat kayo. Promotion at dagdag na sahod. Ayos. Ginoong Zhang. Narinig ko na si Fan Chayan. Si Lu Jing ay laging nagtatrabaho ng overtime. At ayon sa balita, sila ay maganda ang plano. Di ba't ang ganda nun? Paano kung makuha talaga nila ang kwalifikasyon ng advertiser? Paano pa natin mapipigilan si Lu Jing? Huwag kang mag-alala. Hindi sila magtatagumpay. Gaano pa man sila kasipag ngayon. Sa oras na iyon, tiyak na mababangga ito ng malubha. Ginoong Zhang, wala ka bang ibang paraan? Narinig ko na sa pagkakataong ito. Sasali rin ang Xingkai Media. Ano sa tingin mo? May kakayahan ba ang Xingyaw at Xingkai na makipagkumpetensya? Napakabuti. Sa pagkakataong ito, si Lu Jing ay tiyak na makakakuha ng 3 kontrata. Ginoong Lu, ito ang pagkakataon na ito. Mga materyales ng eksibisyon ng mga advertiser. Ang chairman ng Xingyaw Media ay si Lu Jing. Medyo interesante. Ipagbigay alam ito. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang dadalo sa eksibisyon. Ginoong Lu, hindi ka naman talaga dumadalo sa ganitong antas ng bidding meeting. Hindi ka kailanman nag-a-attend ng personal. Gusto ko lang talagang makita kung ano ang maibibigay ng aking kapitbahay. Anong sorpresa ang maihandog niya sa akin? Zhang Xun, bilang isang shareholder ng kumpanya, nakikisama ka sa mga tao ng Xingkai. Matagal na kaming magkakilala ni Ginoo Li. Matagal na rin kaming hindi nakikita. Magbati tayo. Hindi na pwede ito. Ginoo Lu, ano sa tingin mo? Ngayon, kahit anong aso't pusa, ay nakikipagsabayan na sa amin sa Xingkai. Xiang Wenji. Kayo ng Xingyaw Media, malapit na bang magsara? Kung may alam kayo, mas mabuting umatras na. Dahil sa relasyon namin sa Tianyu Group. Hindi pwedeng walang kamisa. Planong ito. Kailan? Paano natin pipiliin ang mga advertiser sa Tianyu? Ikaw, Ginoong Li, ang dapat magpasya. Kailan? Paano natin pipiliin ang mga advertiser sa Tianyu? Ikaw, Ginoong Li, ang dapat magpasya. Maling akala, Ginoong Lu. Sinasabi ko lang kay Ginoong Luo. Nagbibiro lang ako. Ayaw ko ng ibang tao na nagbibiro tungkol sa pangalan ni Tianyu. Pasensya na, Ginoong Lu. Hindi na maulit ito. Matagal na tayong di nagkita, Ginoong Luo. Inaasahan ko ang araw na ito na makakapagbigay ka sa akin. Ibang plano. Huwag mag-alala, Ginoong Lu. Hindi kita bibigyan. Ginoong Li. Dapat ka bang humingi ng tawad kay Ginoong Luo? Ginoong Luo. Pasensya na. Katatapos ko lang magsalita ng hindi maayos. Ayos lang. Sana mag-ingat si Ginoong Li sa susunod. Hindi ko inaasahan. Nakakilala ka pala kay Ginoong Lu. Kaya siguro may lakas ng loob ka. Makipaglaban sa amin sa Xingkai Media. Kakaiba. Noong mga nakaraang ganitong uri ng expo ng mga advertiser, hindi personal na pupunta si Director Lu. Bakit siya pumunta ngayon mismo? Siguro para sa taong ito. Mag-alala ka, Director Li. Sa lakas ng Xingkai, madaling makuha ang kwalifikasyon para sa mga advertiser. Napakadali. At higit pa rito,
Nasa likod ako ng tulong sa iyo. At saka, nandoon pa rin ako sa likod ng tulong sa iyo. Ginoong Luo, nababahala ako na baka may mangyaring problema. Itong Sikson ay nakikipag-ugnayan kay Liksingkai. Tiyak na walang mabuting mangyayari. Huwag mag-alala. Tatakbo ang kalaban, tatamaan natin. Lalakad ang tubig, lalagyan ng lupa. Malugod naming tinatanggap ang lahat. Sa paligsahan ng Chayanyu Group, ipinapahayag ko ang opisyal na pagbubukas ng palabas. Tayo'y magpapasalamat sa kinatawan ng Xingkai Group na nasa stage. Ginoong Luo, kung may katinuan ka, umalis ka na lang. Kung hindi, gagawin kong bankrupt ang kumpanya mo. Bid. Dapat nakabatay sa kakayahan, hindi sa sigaw. Ikaw, ay, Ginoong Luo, huwag mong kalimutan, yung usapan natin tungkol sa sugal. Kung matalo ka, kailangan mong magbitiw sa posisyon ng chairman. Naiintindihan mo, huwag kang mag-alala, hindi ako matatalo. Huwag mong akalain na dahil kakilala mo si Tianyu sa mataas na posisyon, ay pwedeng kang pumasok sa likod na daan. Ang tinitingnan ni Tian ay ang kabuuang kakayahan. At sa bagay na ito, kami sa Xingkai ay mas mahusay kaysa sa inyo. Ang aming plano ay hindi ninyo kailanman maihahambing. Ang aming plano ay lubos na isinasaalang-alang ang pangangailangan ng grupo ng Chayanyu. Pinagsama ang pinakabagong trend sa merkado. Ginoong Luo, tingnan mo. Huwag magpanik. Unang tingnan ang sitwasyon. Tiyak na isang natatanging plano. Ito, hindi ba ito ang aming plano? Paano naging kanila na ito? Ang aming plano ay lubos na isinasaalang-alang ang pangangailangan ng Chayanyu Group. Pinagsama ang pinakabagong trend sa merkado. Hindi ba ito ang aming plano? Paano naging kanila na ito? Ninakaw ninyo ang aming plano. Zhang Xun, nag-leak ka ng kumpanyang lihim na impormasyon. Alam mo bang ito ay isang krimen? Hindi mo maaring akusahan ang ibang tao. Buong proyekto. Hindi ako nakilahok mula simula hanggang wakas. Sinasabi niyong nangopya kami. May ebidensya ba kayo? Sa lakas ng Xingkai, magtanghal ng ganitong plano. Hindi ba ito ay natural? Ito ba ay pangungopya? Alam nating pareho ang totoo. Hindi ko lang inaasahan na ang ganitong kalaking kumpanya ng Xingkai Media ay may ganitong kakulangan. Ginoong Luo, kung walang ebidensya, mas mabuting huwag na lang magsalita ng walang katotohanan. Xingkai, tunay nang nangunguna sa bansa ang kumpanya ng media. Talagang inaabangan ko. Yung kapitbahay ko. Anong maganda niyang plano ang mailalabas para harapin si Xingkai? Salamat sa lahat. Narinig ba ninyo ang palakpakan ng lahat? Ginoong Luo, hindi ko alam. Ano ang maihahandog mong plano sa amin? Maraming salamat, Xingkai Media, na nagdala ng kahangahangang plano. Ngayon, hayaan nating batiin Starshine Media, na umakyat sa entablado. Uy, nandito rin ang Starshine Media. Ngunit sa taong ito, mukhang wala silang magagawa. Nakipagkumpetensya kay Xingkai. Nga, napakaganda ng plano ni Xingkai. Mas maganda pa kaysa sa mga nakaraang plano nila. Nga, Starshine Media. Nagpakita ang Starshine Media. Boss Shang, paano pa tayo makakapag-perform dito? Ang kanilang plano ay katulad ng sa atin. Kapag umakyat tayo, tiyak na pagtatawanan tayo. Ano bang nangyayari sa Xingyao Group? Bakit walang umaakyat sa entablado? Tingin ko, natakot sila sa plano ni Xingkai, na nakakatakot. Wala ka ng lakas ng loob na lumabas. Kung matatakot kayo, magpapatalo na kayo, hindi kita pagtatawanan. Bilang isang mayamang tao, hindi pwedeng mangyari ang takot sa harap ng hamon. Tagapag-ulat, matapang na tumayo at ipakita ang sarili. Tagapagsalita, gantimpala sa misyon, super tagapagsalita na kasanayan. Dahil ayaw niya, ako na ang gagawa nito. Magandang araw sa lahat. Ako si Lu Jing, chairman ng Xingyao Media. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang plano ng aming kumpanya. Binabati ang host sa pagkumpleto ng misyon. Gantimpala, super orador na kasanayan. Maaaring gamitin ng direkta. Ang chairman na ito ay talagang umakyat mismo. Mukhang wala ng ibang tao sa Star Glory Group. Talagang wala ng tao dito. Sinasabi na ang kanilang plano ay tumama sa Xingkai. Ang orihinal na tagapagsalita nila ay hindi makapagpahayag dahil sa takot na mapahiya. Ay naku, ang Starshine Group ay talagang mahina na pinapayagan ang chairman na personal na mapahiya. Sino bang nagsabing hindi? Kinopya yung plano. Medyo interesting. Yung sinasabi natin, pangunahing ito yung diferensya sa leverage. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't sinasabi na, ipasa mo na yung plano? Ano ang tungkol dito?
Ito ba ay niya nang naisip ng maaga? Nagkaroon siya ng hinala, kaya gumawa siya ng backup. Huwag kang mag-alala, Ginoo Lee. Tao lang. Ang backup na ito ay hindi kasing ganda ng naunang plano. Kaya't gusto kong makita kung ano ang maibabahagi mo. Susunod, ipapakita ko sa lahat ang plano ng Starshine Media. Naniniwala ako na tiyak na magugustuhan ito ng lahat. Ang plano ng aming kumpanya ay naiiba sa ang plano ng kumpanya ni Ginoo Lee. Mas detalyado kaysa sa lahat ng plano sa lugar. Ng lahat ng naroroon, pakita na sa malaking screen. Ang plano ng aming Sinyaw Media ay pangunahing tungkol sa sibika at teknolohiya na nagsasama. Hindi ito sinasabi. Nagbanggaan ba ang mga plano ng dalawang kumpanya? Bakit sa tingin ko ay talagang magkaiba ito? Nga. At sa tingin ko ang plano ng Sinyaw ay mas maganda kumpara sa plano ng Singkay Media. Mas marami itong kalamangan. Tama ka. At saka, pakiramdam ko, napakalakas talaga ng aura ni Ginoo Luo. Di namamalayan, dala niya ako sa kanyang talumpati, para kang isang dalubhasa sa pagsasalita. Iyan ang aming Starshine Media. Lahat ng nilalaman ng plano, nagpapanggap. Ano bang nangyayari dito? Bakit ang plano niya ay ganito kaganda? Hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam. Ano bang nangyayari? Ito, mas mabuti pang hindi ka nakipagsabuatan sa lalaking may apelidong Luo. Para lokohin ako. Kung hindi, alam mo ang magiging resulta. Ginoo Lee. Nangangakong, mas galit pa ako kay Lojing kaysa sayo. Ano kung nanalo ang plano? Sa mundong ito. Sa huli, nakabatay pa rin ito sa interes. Salamat sa lahat. Ginoong Luo, talagang hinahangaan kita. Alam mo na ba noon pa, na may masamang balak si Zhang Sun? Siyempre, hindi. Ako lang ang sanay. Laging may natitira. Kung hindi dahil kay Ginoo Luo, baka talagang talo na tayo. Hindi ko inakalang ganito. Si Ginoo Luo pala ay isang tagapagsalita. Yung palabas kanina, talagang kahanga-hanga ang kanyang pagganap. Si Ginoong Lee ay talagang likas na artista. Ang kanyang galing sa pag-arte ay nagpapahiya sa akin. Hindi mo ba akalain na talagang nanalo kayo? Sa pagkakataong ito, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Upang makuha ito, dito sa merkado makikita ang katotohanan. CJ, sabihin mo kay Ginoong Kay, handa akong magbigay ng 70% mula sa dating presyo. Pero Ginoong Lee, mawawalan tayo ng kita. Kahit na mawalan ako ng pera, ayoko pa rin. Hayaan yung batang si Luo makakuha ng advantage. Masaya akong magbigay ng alok na ng 30% na mas mababa. Ginoo Luo, sa tingin ko, siguradong naibigay na ni Zhang Sun ang ating pinakamababang presyo kay Lixinkay. Kaya, kailangan ba nating baguhin ang presyo? Nauna nating napagkasunduan. Sa presyong ito, ay para na sa ating dalawa, pinakamainam na presyo na ito. Pero, kung si Lixinkay ay makipag-ayos sa atin, sa presyo, natatakot akong baka matalo tayo. Naniniwala ako sa ating plano. Ginoong Xiang, ang inyong alok, hindi pa rin ba tulad ng dati? Tama ka. Alam mo na agad ang pinakamababang presyo namin. Kaya hindi rin kami natatakot sabihin sa inyo, kahit na magkalusi pa ako ngayon. Gusto ko kayong talunin. Ginoo Luo, handa ka na bang mag-impact at umalis? Hindi pa tiyak kung sino ang matatalo at sino ang mananalo. Bakit parang sa tingin ko, tayo ang nanalo sa Xingyaw Media? Ang tibay mo pa rin, Linsan. Tingnan natin kung gaano ka pakatibay. Narinig ko na ang alok ni Xingkay ang pinakamababa. Sa kanilang kakayahan, mga advertiser ngayong taon. Siguradong si Xingkay yan. Ginoong Lee, sana ay matulungan mo kami, mga maliliit na tauhan. Susunod lang kami sa inyo, at iinom ng sabaw. Kahit na malamang, siguradong makakamit ng Xingkay ito ang kwalifikasyon ng advertiser ngayong beses. Pero kailangan pa rin nating maging mas maingat. Ay naku, bakit pa kailangang magpakitang tao? Sa kakayahan ni Ginoo Lee, sino pa ang makakatapat sa kanya? Matapos ang pagsusuri sa taong ito, ang pinili naming katuwang ay Sinyaw Media. Tayo'y magbigay ng mainit na pagtanggap kay Ginoong Luo ng Sinyaw. Kayo naman. Hindi rin pwede. Ikaw.
Ayaw kong tanggapin ito. Ayaw kong tanggapin ito. Ginoong Lu. Ayaw kong tanggapin ito. Bakit sila ang Star Glory? Na pwedeng talunin kami, Sinkai. Ang alok namin ang pinakamababa. Tama, ang alok ninyo ay talagang pinakamababa. Bakit mo pa pinili ang Singyao? Sa laki, mas malaki kami sa kanila. Dahil sa plano. Mas gusto ko ang plano ni Ginoong Luo. Kaya't espesyal naming pinataas ang budget. At ang plano ni Ginoong Luo ay mas kumpleto kaysa sa kay Ginoong Li. Hindi kami kulang sa pera sa Tayanyu. Kaya, ang kailangan namin ay dekalidad, hindi murang basura. Lalo na, nagamit mo ang napakaraming kasuklam-suklam na paraan. Maaari mo bang sabihin na ang planong ito ay ginawa ninyo mismo? Ang inyong mga kilos ay nagpapahiya sa akin. Bagamat nagpapasalamat ako kay Ginoong Lu. Pero, maganda rin ang proposal ng Sinkai. Sa katunayan, ako rin ang gumawa niyan. Dahil dito. Lo Jing. Sobra na ang pang-aapi mo. Maghintay kayo sa akin. Li. Ginoong Li. Maghintay ka na lang sa kulungan. Ginoong Luo. Ngayon, maaari na tayong pumirma ng kontrata, di ba? Karangalan ko. Masaya ang pakikipagtulungan. Tio at Ya, dumating ako ngayon, upang formal na humiling ng kamay ni Xiao. Umaasa akong matutulungan ninyo kami. Liu Gang, hindi pa tayo ganoon kakilala. Ganito na talaga. Sobrang walang hiya ang ginawa mo. Puyaw, totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Kung bibigyan mo lang ako ng isang pagkakataon, sisiguraduhin kong aalagaan kita ng maayos. Xiao Wen, ano ang nararamdaman mo? Naiintindihan namin, ngunit tungkol kay Yao Yao. Bilang mga magulang, hindi rin kami dapat makialam ng labis. Kayo mga kabataan, tungkol sa pag-ibig, dapat ay nakadepende sa tadhana. At saka si Yao Yao, mayroon ng angkop na tao. Mas mabuti pang sumuko ka na. Sinasabi nyo, hindi naman si Lo Jing yan, di ba? Siya. Lo Jing, hindi siya karapat-dapat kay Xiao. Ako lang, para maibigay niya ang pinakamahusay na buhay. Liu Gang, anong sinasabi mo? Kumusta si Lo Jing? Hindi pa panahon para husgahan ka. Parang pala ka na gustong kumain ng gansa. Tio, sobrang naman ang sinasabi mo. Kahit na hindi magaling si Liu Gang, mas magaling pa rin siya kay Lo Jing. Kahit na hindi magaling si Liu, mas magaling pa rin siya kay Lo Jing. Ginoo Liu, pakiusap, manatili po kayo. Gusto kong malaman. Sinabi mo kanina na hindi ako karapat-dapat kay Xiao. Kaya, ako. Paano? Hindi ko masabi. Ayos lang. Ako na ang magsasabi para sa iyo. Sa tingin mo, mayaman at may posisyon ka, na makakapagbigay kay Xiao. Dalhin ang pinakamainam na materyal na buhay. Tama. Kahit papaano, maibibigay ko sa kanya ang pinakamainam na buhay. Nais kong itanong, talaga bang kilala mo si Xiao? Ang kailangan niya, hindi kailanman ganito. Kababawan na bagay. Ay, Lu Jing. Umupo ka na, umupo ka na. Yao Yao. Pumunta ka na at maglagay ng tsaa para kay Lu Jing. Lu Jing. Alam ko na ang tungkol sa iyo. Pangulo ng Xingyao Media. Talagang napakamahusay sa murang edad. Narinig ko na. Pinapalo mo ang mga tao sa Xinkai Media. Parang naglalakad sa labanan. Talagang magaling ka. Tio, sobra na po ang papuri ninyo. Ako'y nagsasagawa lang ng aking tungkulin. Yun lang ang dapat kong gawin. Ay naku. Lo Jing bakit ka pa nagpapakumbaba? Ang anak naming Yao Yao ay swerte na makilala ka. Ito ay kanyang biyaya. Sa hinaharap, ikaw na ang magiging manugang ng pamilya Jiang. Sa hinaharap, ikaw na ang magiging manugang ng pamilya Jiang. Tito Jiang, ano ang ibig mong sabihin ito? Si Lo Jing, si Liu Gang, bakit hindi ka pa umaalis? Si Lo Jing ay manugang ng pamilya namin. Sa hinaharap, huwag mo nang guluhin si Xiao. Magsisisi rin kayo balang araw.
Ano to? Buti na lang hindi sumama si Yao Yao sa kanya. Ay naku, Lu Jing. Suportado namin ang relasyon niyo ni Yao Yao. Talagang sinusuportahan namin. Simula ngayon, isa na tayong pamilya. Tio at Ya, salamat sa inyong suporta. Sisikapin kong alagaan si Xiao. Hindi ko siya papabayaan kahit kaunti. Lu Jing, naniniwala ako sa iyo. Ayos lang. Ako'y pamilya ng Jiang. Ikaw na ang aasahan ko mula ngayon. Lu Jing. Kami ang pamilyang Jiang. Ikaw na ang aasahan ko mula ngayon. Lu Jing. Inilunsad ang sistema. Nakapaglabas ng bagong misyon. Magpakilala sa mga magulang ni Jiang. Gantimpala ng misyon. Kumita ng 100 piso bawat segundo. Sa loob ng 30 taon. Tinatanggap mo ba ang misyon? Bawat segundo. Iyan ay 864,000. Iyan ay 31 bilyon. Sobrang labis naman yata ito. Tanggapin ang misyon. Tito at tita. Ngayon ay nandito ako. Sa totoo lang, nais kong formal na maghain ng panukala sa inyo. Sana'y pumayag kayo. Sa kasal namin ni Yao Yao. Ay, Lu Jing. Matagal na naming inaabangan ang araw na ito. Ikaw at si Yao Yao, kailan kayo makakasal? Ako at ang kanyang tatay. Hindi na makapaghintay. Ginoo at ginang. Basta't makumpirma nyo ang petsa ng kasal, ayos na. Kahit kailan, handa na ako. Sige, gawin na natin agad. Sa tamang panahon, dapat ay dalhin mo ang mga magulang mo. Pag-usapan natin ang mga detalye. Kami nga. Umaasa pa nga kaming makapag-alaga ng apo. Mom, Dad. Ay naku, Yao Yao. Ay naku, Yao Yao. Bakit ka nahihiya? Ganito kagandang groomsman. Ang pamilya namin, Jiang. Hindi namin pwedeng palampasin. Ganito kagandang groomsman. Ang pamilya namin, Jiang. Hindi namin pwedeng palampasin. Tungkol sa kay Lu Jing. Ako at ang tatay mo ay 100% ang suporta. Yao Yao, mag-alala ka lang. Siguradong aalagaan ko ng mabuti ang iyong. Itong batang si Lu Jing. Talagang batang may potensyal. Napakaswerte ng pamilya namin na makasama si Yao Yao niya. Talagang maswerte siya. Nga. Si Lu Jing na batang ito ay matagumpay sa kanyang karera. Totoong nagmamalasakit sa ating Yao Yao. Talagang taos puso. Ganitong manugang. Mahirap nang makahanap kahit na may ilaw. Si Lu Jing. Talaga bang handa ka na? Xiao, totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Ano man ang mangyari sa hinaharap, nasa tabi mo ako. Lu Jing, salamat sa iyo. Binabati ang host sa pagtapos ng misyon. Gantimpala, 30 taon ng pagtaas ng kita. Agad na epektibo. Rojing, mukhang maganda ang iyong pakiramdam lately. May nangyaring magandang balita ba? May malaking bagay na nangyari. Nakatakda na ang kasal namin ni Xiao. Congratulations. Si Xiao ay isang magandang babae. Talagang espesyal siya. Lu Jing. Ano sa tingin mo? Ang pinakakaakit-akit kay Xiao. Siya. Napaka-simple. At napakapayak. Noong ako'y nasa pinakamasamang kalagayan, lahat ng tao ay hindi ako pinapansin. Siya lang talaga ang palaging tahimik na. Nakatutulong sa akin. Sumusuporta sa akin. Ganito klaseng damdamin. Ang pinakakahanga-hanga. Nga. Kapag nasa mababang punto ang tao, may kasama kang tao. Mahirap makahanap niyan. Tama, Manlin. Kamusta ka nitong mga nakaraang araw? Parang medyo absent ka sa sarili mo. Wala naman akong problema. Siguro sobrang abala lang ako. Medyo pagod ka na siguro. Kaya magpahinga ka ng maayos ha. Huwag masyadong magsusumikap. Bakit? Noong nasa pinakakawalan siya. Hindi ako nakatayo sa tabi niya. Kung nalaman ko lang agad kung gaano siya kabuti. Maaga kong nagustuhan siya. Siguro ngayon. Ako na sana ang nasa tabi niya. Tara, uminom ka ng tubig. Salamat. Marahil. May mga bagay na na-miss. Talagang na-miss na nga. Uy, Ginoong Lu. Matagal na tayong di nagkita. May kailangan ka ba sa akin? May malaking problema si Lu Jing.
Lixin Kai, hindi natuwa sa nangyari dati. Ngayon ay kasalukuyang nagsasama-sama sa Zenglin Group. Malawakang bumibili ng stocks ng Chayanyu Group. Halos hindi na ako makaya. Ngayon ay, gaano na karami ang nakuha niyang shares. Nakuha na niya ang 15% ng mga bahagi. Kung makakakuha pa siya ng 5%, ang kontrol ng Chayanyu Group ay mapapalitan na. Sa oras na iyon, ang ating pakikipagtulungan sa Xingyiao Media ay mawawalan ng saysay. Ginoong Lu, huwag ka munang magpanik. Gagawa ako ng paraan. Si Lixin Kai ay may matinding puwersa. Kailangan nating mag-isip ng paraan upang maingat na harapin ito. Talagang hindi ko na kaya. Hindi dapat katakutan si Lixin Kai. Ngunit ang Zenlin Group ay may malalaking pondo. Mahirap talunin ito. Ginoong Lu, naniniwala ka ba sa akin? Hindi ko hahayaan na magtagumpay si Lixin Kai. Panatilihin mo muna ang sitwasyon. Mag-iisip ako ng paraan para mag-aral ng mga estratehiya. Lu Jing, naghihintay ako ng balita mula sa iyo. Zhang Xun, pinapabili sa iyo ang mga bahagi ng Chayanyu Group. Ano na ang progreso? Nasa plano ang lahat. Nakabili na ng 15%. Bibili pa ng 5%. Akin na ang Chayanyu Group. Itong si Lu Ningxu. Akala niya, hawak na niya ako. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa kanya ang kahihinat na ng pagsalungat sa akin. Matalino si Ginoo Li. Lu Ningxu. Siguradong hindi na niya kakayanin ito ngayon. Pagdating ng araw, ang Chayanyu Group ay magiging sa iyo. Sa bulsa ni Ginoo Li na ito. Para kay Pangulong Zhang. Magdiwang tayo sa ating tagumpay. Para sa tagumpay ni Ginoong Li, mag-toast tayo. Ginoong Lu, kakakuha lang ng balita. Si Lixin Kai ay nagmamadali. Binibili ang mga stock ng Chayanyu Group. Napaka hindi paborable ng sitwasyon para sa atin. Si Yaolin, agad na makipag-ugnayan sa ating mga kaalyado. Tingnan kung makakakuha tayo ng pondo. Pigilin ang pagbili ni Lixin Kai. Si Ginoo Lu, agad akong pupunta para ayusin ito. Lixin Kai. Sa pagkakataong ito, hindi ko papayagang magtagumpay ka. Handa na ang pondo ni Ginoo Lu. Gaano karami ang inihanda? Ayon sa iyong utos, nakapledge ang ari-arian ng gusali at ang equity ng Xingyiao Media. Humiram tayo ng 300 bilyon mula sa bangko. Paano kung hindi natin ito mabayaran? Bibilhin ang Chayanyu Group. Hindi naman kailangan ng ganitong kalaking pondo. Parang may mali tayo. Siguradong mababayaran. Si Yao Zhou. Alam mo ba si Lixin Kai? Bakit siya ganoon kamayabang? Hindi masyadong malinaw. Dahil akala niya, hindi tayo magkakaroon ng lakas ng loob na makipagsabayan sa kanya. Gagawin natin ito tulad ng iba. Natatakot siya sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang pera para durugin siya. Ginoong Luo, ang ibig mong sabihin ay, tama iyon. Gagamitin ko ang 300 bilyon na ito upang ganap na wasakin ang ambisyon ni Lixin Kai. Hindi ba't gusto niyang bilhin ang Chayanyu Group? Ipapaalam ko sa kanya kung ano ang tunay na lakas. Sige, naiintindihan ko na. Mabilis na maghahanda para sa susunod na hakbang. Si Yao Zhou, tandaan mo. Sa laban na ito, hindi lang ito para sa Chayanyu Group, kundi para ipakita sa lahat. Sino ang tunay na panalo? Si Ginoo Luo. Sisiguraduhin kong gagawin ko ang lahat. Lixin Kai. Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Ano ang tunay na halaga? Matagal na tayong hindi nagkita, Ginoo Lu. Kumusta, nakatulog ka ba kagabi? Ginoong Li. Napakaingay naman. Napumasok sa opisina ko. Mayroon bang nais iparating? Ay naku, walang anuman sa mga suhestyon. Dumating ako para ipaalam lang sa iyo. Ang Chayanyu Group. Malapit nang mapalitan ang may-ari. Anong sinasabi mo? Ginoong Lu. Korporasyon ng Zenglin. Nabili na nila ang Chayanyu Group. 17% ng shares. Kasama na ang 3% na hawak namin ni Ginoong Li. Mayroon tayong kabuang 20% na bahagi. Ngayon ang kontrol ng Chayanyu Group ay nasa kamay natin. Kayo, ang ginagawa ninyo ay iligal. Hindi ko kayo papayagang magtagumpay. Iligal na operasyon. Lu Ningxu. Talaga namang napaka-naive mo. Ang pamilihan ay parang digmaan. Ang prinsipyo ng tagumpay at pagkatalo. Hindi mo naman ito hindi alam, di ba? Ginoong Lu. Ito ang magiging kapalit ng pag-aaway sa amin. Ang halaga ng pag-aaway kay Ginoong Li. Ano sa tingin mo? Hindi ba si Ginoong Lu sobrang nagsisisi ba? Lu Ningxu. Mula ngayon, hindi na iyo ang Chayanyu Group.
Kung may alam ka, mabilis na mag-impake at umalis. Kung hindi, wala akong pakialam. Natuluyan kang mawala sa negosyo. Liksin Kai. Huwag kang masyadong magpakasaya. Hindi pa tapos ang lahat. Talaga namang, hindi ka umiiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Ayos. Kaya gusto kong makita kung gaano kalaki ang magagawa mong alon. Oh, tama nga. Tandaan mong ayusin ang mga gamit mo. Bukas, ang lugar na ito ay magiging opisina ko na. Sige, Ginoong Lee. Hindi pa tapos ang laro. Ginoong Lu. Lo Jing. Lo Jing, anong ginagawa mo dito? Huwag mag-alala. Nandito ako. Ginoong Luo, paano na? Gusto mo ring makisali? Magaling ang acting mo ah. Sayang nga lang. Kulangan pa ng konti. Lo Jing, tigilan mo na ang pagpapanggap dito. Na-acquire na namin ang Chenyu Group. Ngayon, dito na ang teritoryo ko. Anong laban ang meron ka sa akin? Ginoong Luo. Kung may katinuan ka, umalis ka na agad. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo dito. Nakalimutan ba ninyo na ang pinakamahalaga sa negosyo ay hindi kung sino ang mauna, kundi kung sino ang huling tumawa? Anong ibig sabihin ng mga salitang yan? Akala mo ba na nakuha ninyo ang 20% ng shares ng Taiyu Group para makontrol ang lahat? Sayang nga lang, may mali kayong bilang. Lo Jing, may paraan ka pa ba? Huwag kang magmalaki dito. Nakuha na namin 20% ng bahagi ng Taiyu Group. Kahit na gusto mong kumilos. Huli na. Hindi ako naniniwala na mayroon ka pang ibang paraan. Akala mo ba'y mananatili akong walang ginagawa? Tinitingnan kitang magtagumpay. Anong ibig mong sabihin? Sa negosyo hindi kailanman ang lakas ang pangunahing sandigan, kundi ang katalinuhan. Xiao Zhou. Pwede nang magsimula. Sige, Ginoong Lu. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ginoong Lee, nagsisimula pa lang ang larong ito. Kakaumpisa pa lang. Lo Jing, ano ang balak mo? Huwag magmadali. Malalaman mo rin mamaya, kahit na gusto mong paliitin ang aming bahagi. Kami pa rin ang pinakamalaking shareholder sa Taiyu Group. Tama ba? Ito ang estruktura ng pagmamayari ng Zhenglin Consortium at Xinkai Media. Talagang, binili ninyo ang bahagi ng Taiyu Group. Ngunit inilipat ninyo rin ang lahat ng pondo. Ngayon, sa kamay ninyo, dapat wala ng sapat na likidong pondo, di ba? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, ako ay nagbibili ng bahagi ng Zhenglin Group at Xinkai Media. Ginoong Lee, anong panlaban ang gagawin mo? Hindi ka mananalo. Ang negosyo ay parang laban. Ang panalo ay nasa kapangyarihan. Dapat mas malinaw sa'yo kaysa sa akin, di ba? Ginoong Lee, ano ang gagawin natin? Ginoong Lu, Taiyu Group, mabilis nitong ibabalik sa'yo. Ito ay ang kasunduan sa pagbili ng bahagi ng Zhenglin Group at Xinkai Media. Kasunduan sa pagbili ng shares. Nagawa ko na ang pagkuha ng kapital mula sa ibang bansa at mga kasosyo sa pinakamabilis na paraan para sa mga kumpanyang ito na aking binili ang bahagi. Lo Jing, ikaw. Paano mo ito nagawa? Akala nyo, nakuha ang Taiyu Group. Iyon ay tagumpay, ngunit hindi ko inasahan na ito ay isa lamang sa mga hakbang sa aking plano. Gumamit kayo ng lahat ng pondo. At ngayon ay ang Lin Consortium at ang mga bahagi ng Xinkai Media ay nasa aking mga kamay na. Ano ang gagamitin ninyo upang makabawi? Lo Jing, napakamababa mo. Mababa. Ang merkado ay parang digmaan. Ang nagwagi ang hari. Noong una, ginamit ninyo ang lahat ng paraan upang bilhin ang Taiyu Group. Bakit hindi ko naisip ito? Ginoong Lee. Hindi na tayo makakapagpatuloy ng ganito. Lo Jing, huwag kang masyadong magyabang. Hindi ako basta-basta susuko. Ginoong Lee, wala ka ng pagkakataong makabawi. Ang laban na ito. Natalo ka. Kayo na kayo. Maligayang pagdating. Lo Jing, ang galing mo talaga. Nakakuha ka ng sobrang ganda ng asawa. Nga, noon, siya yung pinaka hindi mapapansin sa klase namin. Ngayon, siya na ang panalo sa buhay. Saan ba yan? Swerte lang ako. Mabilis, maupo ka na. CJ. Lo Jing.
Congratulations. Hindi ka man lang nagsalita. Nagpakasal ka na pala. Ginoong Lu, salamat sa pagpunta mo. Lo Jing, kung sakaling gusto mo, ng kaunting saya sa hinaharap, maari mo akong lapitan anumang oras. Palagi akong handang tumanggap sa iyo. At saka, wala akong pakialam. Kasama mo ang asawa mo, ha? Hindi na, Ginoong Lu. Masaya kami ni Xiao. Hindi ko kailangan ng anumang pampasigla. Talaga. Kaya't mag-ingat ka. Hindi pa tapos ang kasal na ito. Baka sa susunod na sandali, magpapakasal na ako. Ah! Lo Jing, katatapos lang ni Luningsu. Sinasabi niya sa'yo kung ano. Walang masyadong. Sabi niya na maligayang kasal sa atin. Totoo ba? Siyempre, totoo ito. Sige, ipagpatuloy na natin ang pag-aasikaso sa mga bisita. Alaynan. Lo Jing, nais ko sa iyo ang kaligayahan. Lo Jing, akala mo ba dito na matatapos ito? Sa mundong ito, wala pang lalaki na hindi ko makuha, si Luningsu. Na hindi ko makuha. Bakit parang nangangalikig ang aking pantalon? Anong nangyari, Lo Jing? May masakit ba sa iyo? Wala naman. Kaka-excite lang talaga ako kanina. Parang medyo malamig. Ikaw, sana hindi ka pa rin seryoso. Mga kaibigan, ngayon ang aking kasal. Salamat sa lahat ng inyong pagbati.